Arestado ang 9 na Chinese nationals na napag-alamang iligal na nagtatrabaho sa isang mining company. Ang mga detalye ibabalitaan ng ating provincial correspondent na si June Dimacuta. June? Balita mula sa Mindanao, walang naipakitang working permits itong 9 na Chinese nationals na malayang nakapasok at nakapagtrabaho pa sa isang mining company sa Barangay Chua, Bagumbayan Town, Sultan Kudarat Province. Nabatid na naalarma ang barangay official sa presensya ng mga Chinese nationals na ito at agarang inireport sa pinakamalapit na Philippine Army units. Agara namang nakipag-coordinate ang pamunuan ng 603rd Infantry Brigade led by Brigadier General Michael Santos sa Bureau of Immigration. At ayos na ilalim sa interogasyon ang 9 na Chinese nationals katuwang ang 2nd IB led by Lieutenant Colonel Tristan Ray Vallescas. Inaalam ng otoridad sa kung papaano nakapagtrabaho ng walang anumang papeles maliban sa kanilang passports itong 9 na Chinese nationals. Ipinatawag na rin ng Bureau of Immigration ang management ng Helen Grace S. Kamsa, Precious Metal Mining Company kung saan nagtatrabaho ang 9 at inaalam kung papaano na-hire ang mga ito mga dayuhang Chino nang walang anumang kaukulang working permits. Isnailalim sa kustodiya ng 7th IB ang 9 na Chinese nationals na kalaunay formal ring i-turnover sa Bureau of Immigration upang mapatawan ang kaparusahan sa ilalim ng immigration laws ng bansa. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimacuta, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, nagbabala si Atty. Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon ay hindi mahagilap ng publiko. Anya, hindi sila dapat magpakakampante lalo't dawit din ang kanilang mga pangalan sa mga dokumento ng International Criminal Court. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Hindi dapat maging kampante sina Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Yan ang mensahe ni Atty. Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ayon kay Conti, bagamat si Duterte lamang ang subject ng arrest warrant na ipinatupad ng Interpol, lumabas pa rin sa mga inisyal na dokumento ng ICC ang pangalan nila de la Rosa at Albayalde. Matatandaang hindi mahagilap kahapon si De La Rosa sa kasagsagan ng pagsisilbi ng warrant kay Duterte, pero sa huling minuto ay naghain ito ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Samantala, sinabi ni Atty. Conti na mahaba-haba pa ang proseso sa napipintong paglilitis kay Duterte. Paliwanag nito, dahil hindi na member state ng ICC ang Pilipinas, dadalhin muna si Duterte sa Local Court of Competent Jurisdiction sa Netherlands na isang member state. Una, ikaw ba ang akusado? Pangalawa, tama ba ang pagproseso sa iyo? Pangatlo, may karapatan ka bang nalabag? Yan. Pag na-determine na nun, tutuloy na or isu-surrender. Medyo technical yung term na parang surrender kasi parang pwede mo na mag-surrender anytime. Ito yung surrender of the custody of the person to the court. Bukod dito, maaari din umanong mag-apply ng bail o kaya naman ng interim release si Duterte. Kabilang umano sa isa sa alang-alang rito ay ang health condition ng dating Pangulo. Pero ayon kay Conti, nakadepende sa desisyon ng local court sa naturang bansa kung papayagang makabalik ng Pilipinas si Duterte. Samantala, kung mahahatulang guilty si Duterte kapag natapos na ang paglilitis ng ICC, ikukulong umano ito sa bansang miyembro ng ICC. Ayon kay Conti, hindi na maaaring makulong sa Pilipinas si Duterte dahil hindi na tayo member state. Kasunod yan ang desisyon mismo ni Duterte na kumalas sa ICC. Samantala, sa usapin naman na magiging legal counsel ni Duterte, mayroon umanong higit sa 1,000 abogado ang maaaring magrepresenta kay Duterte, bukod pa sa mga assistant to counsel kung saan nabibilang si Conti. Sa naturang bilang, 5 rito ang mga Pilipino. Kabilang dito si Atty. Harry Roque na kasalukuyang nasa ibang bansa. Kasama rin sa listahan sina Atty. Joel Bituyan at Atty. Gilbert Andres ng Center for International Law na nakasama rin noon ni Duterte, pero ayon kay Conti, may nire-representa na ang dalawang ito na mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings. Kasama rin sa listahan sina Atty. Charles Johnson Chua at si Atty. Nash Mylene Marhom Salik na kasalukuyang nasa Supreme Court. Pasado alas 11 kagabi, inilipad na si Duterte sakay ng isang Learjet para dalhin sa tanggapan ng ICC sa The Hague sa Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang rapper at kasabwat na lalaki dahil sa pagbebenta ng baril sa barangay Tonsuya sa Malabon. Kinilala ni CIDG Director Police Major General Nick Torre ang nahuling si alias Rovi na may entertainment name na Slick One, dating singer ng grupong Breezy Boys. Kasama ng kasabwat na si alias Mark, dinampot ang mga suspect ng magbenta ng caliber 38 revolver ang poster buyer na pulis. Nabatid na miyembro ang mga ito ng bagong Laguna Criminal Group na sangkot sa gun running activities sa Kamanava. Batay sa pagsisiyasat ng CIDG, delivery rider na ng isang app si Slick One na ginagamit ang bagong hanap buhay para sa illegal na gawain. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation maging sa gun ban. Walang kawala sa batas ang mga operator at driver ng Public Utility Vehicles o PUVs na bumagsak sa drug test nitong nagdaang Semana Santa. Itong tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kahit pa hindi sila nasangkot sa anumang aksidente. Naritong balita ni Val Gonzalez. Tinitiyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi makakaligtas sa responsibilidad sa batas ang lahat ng mga driver at konduktor ng mga public utility vehicle na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga nitong nakalipas na Holy Week. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, hindi sapat na depensa ang ikakatwiran ng mga driver na wala pa namang nangyayaring aksidente o kaya'y gumamit sila ng illegal na droga para manatiling gising. Sabi ni Attorney Inton, maging ang mga operator ay hahabulin din ng regulatory agency dahil tungkulin ng mga ito na maghanap ng mga matitino at responsabling driver upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Ginawa ni Atty. Inton ang pahayag kasunod ng pagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ng 84 na mga driver ng iba't ibang pampublikong sasakyan na isinalang ng PIDEA sa drug test bago ang Holy Week. Kiit ng LTFRB, hindi dapat isugal ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga tsuper na drug user dahil ang mga ito ang may hawak ng sasakyan. Sa ngayon ay nakatakdang padalhan ng LTFRB ng show cause order ang lahat ng mga driver maging ng mga operator na ang kanilang mga empleyado ay positibo sa paggamit ng illegal na droga. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsindi ng kandila sa Boy Scout of the Philippines Circle sa kanto ng Tomas Morato at Timog Avenue sa Quezon City ang iba't ibang labor groups kagabi. Ito ay bahagi ng pagkundina ng mga manggagawa sa desisyon ng Bicameral Conference Committee na zero budget ng PhilHealth. Kabilang sa nagsagawa ng indignation rally ay ang grupo ng Partido Manggagawa at Nagkaisa Labor Coalition. Ayon kay Sunny Matula ng Nagkaisa, malinaw na issue ng working class ang pagtapya sa subsidy sa PhilHealth. Sabi ni Matula, kung ikukumpara sa nagdaang taon, kahit kakarampot ang PhilHealth subsidy, maituturing na itong malaking hakbang sa social protection ng mga mamamayan. Kaugnay niyan, tiniyak naman ni Acting Vice President for Corporate Affairs Group Ray Balenya na hindi maapektuhan ng serbisyo ng PhilHealth ng 89.9 billion pesos na excess fund na ibabalik sa gobyerno. Ayon kay Balenya, ang naturang pondo ay subsidiary naman galing sa gobyerno na ipinagkaloob taon-taon sa ahensya. Magbabalita si Kyle Bulyas. Hindi magagalaw ang kontribusyon ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation sa ginawang paglilipat ng Department of Finance sa hindi nagamit na bilyong-bilyong pondo ng mga government-owned and controlled corporation. Sa panayam ng DZRH, kay Acting Vice President for Corporate Affairs Group Ray Balenya, nilinaw nitong ang excess funds na kukunin ay mula sa subsidy na inilaan ng pamahalaan para sa PhilHealth. Paliwanag ni Balenya, taon-taong naglalaan ng pondo ang pamahalaan bilang subsidy galing sa nakolektang sin tax. Dahil dito hindi aniya maaapektuhan ang kontribusyon ng mga PhilHealth member, gayon din ang mga benepisyong kanilang matatanggap.
Kahit anya'y kunin ng pamahalaan ng excess funds, tiniyak ni Balenya na magpapatuloy ang enhancement sa mga alok nilang benepisyo. Samantala, nilino ni Balenya na ang pagbabalik ng 89.9 billion pesos na pondo ay hindi isang bagsakan lamang, kundi pa utay-utay itong ibabalik sa pamahalaan. Yan po ay i-release natin by tranches, Katunying. Hindi naman isang bagsakang 89.9 billion yan. At kumakailan, mga bandang Mayo, ay nakapag-release tayo sa national government ng 20 billion. 20 billion. So hindi naman yan isang bagsakan no, na release sa national government. Una nang dumepensa ang DOF sa mga kumukwestiyon sa kanilang hakbang na ilipat ang mga excess fund ng GOCCs para sa unprogrammed appropriations. Ayon sa DOF, hindi labag sa batas ang kanilang ginawa at base lamang ito sa itinatakda ng General Appropriations Act of 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, una sa ating mga balita, patay ang nasa 11 katao sa malagim na salpukan ng bus at pickup sa Abulog, Cagayan. Ang mga sakay ng pickup galing pa raw sa Lamay. Ang buong detalye ibabalita sa atin ni Grace Sansano. Nawi sa isang malagim na aksidente ang magkakamag-anak sakay ng isang pick-up na papauwi na sana mula sa pakikipaglamay sa isang kaanak sa Kalinga, Apayao at papauwi na nga sana ang mga ito nang mangyari ang malagim na aksidente sa bahagi ng makurbadang lansangan o junction ng National Highway sa Sitio Ayaga, Barangay Lukban, Bayan ng Abulog sa lalawigan ng Cagayan pasado alas 12 ngayong araw ng Huwebes. Batay sa report ng Chief of Police ng Abulog Police Station kay Cagayan Provincial Director Colonel Julio Grospe Jr., 11 ang namatay habang ang mga sakay naman ng St. Joseph bus na manoy pinapatakbo ng Florida bus ay sugatan naman dito ang driver na si J-Jet Andrada at konduktor nito na si Christopher Tapek. Habang ligtas naman at nagtamo lamang ng ilang mga light injuries ang mga pasahero nito. Habang ang pick-up driver na si Nestor Mangupag ay nagtamo naman ng mga galos at sugat at fracture sa kanyang paa. Habang ligtas naman ang dalawang kaanak nitong sakay na kinilalang si Kylie at Loveliness Mangupag. Ligtas din ang mga sakay ng bus. Ayon kay Abulog Chief of Police Major Antonio Palataw, sa panayam ng DCRH sa tulong ng mga residente at Local Disaster Risk Reduction and Management ay agad nadala sa pagamutan ang mga biktima, subalit idineklarang dead on arrival ang mga ito. Ayon kay Major Palataw, inihahanda na ang kaukulang pagsasampa ng kaso ng kanilang tanggapan laban sa driver ng bus. Para sa MBC TV Network News, ito si Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino.